He increased weight drastically. Very good. 4 kilo na ang baby, 4 kilo na in just 1 month. 4.1. Earlier he was smiling when I was doing that. Guys, so luto na tayo ng dinner for today. Naghari na ako ng tomato and ngayong araw ako yung magluluto ng pagkain natin which is called mixed dal. So naghari na ako ng tomato dito and then si Mami yung magluluto ng rotli and yun lang yung pagkain natin, rotli and mixed dal. So tara, samahan niyo ako magluto. Maliliit na piraso lang yung pagkahati ko sa tomato para agad na matunaw. Ito naman yung rotli natin. Rotli ba na okay, Bakri? Rotli. So ito yung rotli natin and ito yung mixed dal na pin-pressure cooker na natin. So ayan guys, naglagay tayo ng oil dito. Tapos maglalagay na tayo ng mga masala once na medyo uminit yan. Cardo. So ayan si Mami, nagre-ready na siya, dun siya magluluto ng rotli. And dito naman ako magluluto nitong tawag dito, mixed dal. So ayan guys, mixed dal at huhu dal siya Mami. Tuwer and arab. Ang dami. Basta iba-ibang mixed dal yan. And good for the nagpapadede. Hi Doc. How are you, Doc? I am fine. I am having job. You're having job, but here you are in house. Patient can wait. Emergency duty siya, wala siyang patient ngayon, guys. Yan si Mami. Dito na lang daw kumain si Milan, sabi ni Mami. You are in the kitchen after how many days? Sa Mahina Sudi. You have not been cooking food from like for how many 2 months of pregnant only. So ayan guys, first we will put cumin seeds. Little bit only. And then we'll be putting the tomato. Duska, you got scared? Ayan, lutuin lang natin yung tomato guys and then lagyan natin itong salt. Lagay tayo ng kaunting salt. Mabilis, kapag kasi may salt, mabilis maano yung tomato, mabilis maluto. So nakakapagluto na ako guys, pwede ako magluto ng ulam, pero hindi ako pwede magluto ng nung tawag doon, rotli or bakri kasi mapapwersa ako. So yung niluluto namin ngayon is good for the pagpapadede daw. So madadami daw yung gatas ko kapag kinain ko to. So Mommy is saying okay daw yung mixed dal for me. So Mommy is over there already cooking. Niluluto na siya. Kaya lurok ba? Rotli ba na Bar? Bobod, pandar. So 15 daw yung gagawin ni Mommy dito. Ayan. Aso na ako, ba, Chief? And then hing. Order, masala, dhanajiri masala, piro masala. So ilalagay ko na daw yung mga mga masala after na maluto nitong tomato. Kailan minutes para siya tomato? Ano yung review? Pachi, para laksa. So hintayin ko muna daw na yung mga tomato. Lumambot. Medyo okay na yung mga tomato natin guys. Ang gagawin natin ngayon is lalagyan na natin ng mga masala. Turmeric powder, ardor.
turmeric powder. Lalagay tayo ng chili powder. Ano? Cumin powder. Ano? Garam masala. Ayan guys. Ayan, mix lang natin lahat. Huwag natin hayaan na masunog yung mga masala guys. Pati hintayin lang natin na hintayin lang natin to na maluto. Na hing. Lagay din tayo ng hing. After nito guys, lagay na natin yung dal. Sedge pan na ako, ano saan? Then after nun, hugasan natin, talagyan natin ng water. So, ayan. Tapos na nun guys. Lagay mo lang yung tomato, mga masala. Then, lagay mo lang yung dal. Tapos, yun na yung pagkain natin for today. Ito na yung ulam natin. Bayit. So, ayan. Hintayin mo lang na ano siya guys, maluto. Pero bago yon, tikman mo muna kung anong lasa. Para maremedyohan mo if meron kulang. Tigigan natin. So, ayan guys, okay na yung mixed dal natin. So, tapos na yan. Aayusin lang natin lahat ng mga masala na to. And hindi pa natatapos si Mami sa pagluluto ng rotli. Iwan! Iwan! Ayan guys, kompleto ang lahat. Katundo na niya na kayan. વેકેશન કરવા આવી જવાનું પછી Ivan. નહીં. Oy, Ivan. મમ્મા બોલાવે આ બાજુ એમ નહીં Kasi Josh. What are you looking at, Oy? What are you looking at? જુન 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 કાલ તો બહુ જ ચમકતો હતો ઊંઘમાં. એટલે પછી એની ઊંઘ પૂરી ના થાય. વાળ પકડી લેશે કે હાથ ખુલ્લા નહીં બાકી વાળ પકડી લે પકડી લે આમ શું? Naiirita siya. કાનનું ગમતું તો Earlier he was smiling when I was doing that. કાનનું ગમતું તો હોય નહીં ગમતું જો Mar. Ja, Mar. Diba, Mami? Wide awake naman ng bata. Ba't hindi ka Ba't di ka natutulog, Oy? Why are you not Hindi sleeping? ako situlog kung mimi ko. Why are you holding him like that? Eh? Meron siyang baby cover. He increased weight drastically.
Very good. 4 kilo na ang baby, 4 kilo na in just 1 month. 4.1. Dancing ko. How do you feel, Milan? Holding him like that. He was just in my tummy before. Hmm? He's very calm. He's Very not calm, crying very at all. calm. He will just eat, he will just poop, and then pee. Look at the color difference between us. Same. Huh? Same? No. It's just the same almost. Huh? Meron na naman siya mga allergies. Ayan. Nilalaro ng papa kasi hindi natutulog. He's crying when he's only sitting in one place. So He you have likes to roam going around. Yes. May nakapagtanong kung bakit usually iisa lang na anak na lalaki yung gusto ng mga couple dito sa India. So, sasagutin natin yan. Actually guys, hindi ko alam kung saan nakuha nung nagtatanong sa atin na isang lalaki lang yung gusto ng mga tao dito. Pero actually, napansin ko din yan. 4 kaming sabay na nanganak ngayon. Sa totoo niyan, puro lalaki yung mga anak namin. 3 sa kanila, hindi na sila mag-aanak pa. Okay na daw yung isang lalaki. And ako yung isa. And ako, mag-aanak pa ako, guys. Well, kakapanganak ko lang, iniisip ko na naman yung panganganak, no? I mean, to answer this question only, sa 4 na nanganak ngayon, kasama ako dun sa 4, yung 3, hindi na nagpaplano na magkaroon pa ng baby kasi lumitaw na yung baby boy nila. And kami, kahit na meron na kaming baby boy, nagpaplano pa rin kami for the second baby. And explain ko sa inyo kung bakit ganito yung mentality nila. And disclaimer lang po guys, I am in Gujarat and hindi ko po nire-represent yung buong India kasi baka may magsabi sa akin na bakit ganito sinasabi mong ganyan sa India. Well, nasa India po ako and nire-represent ko yung sa nararanasan ko dito sa India. Parang sinasabi ko lang yung experience ko guys and hindi naman ibig sabihin na nararanasan ko dito is nararanasan din nila sa lugar nila. Ang napansin ko dito, halos ng mga tao, kapag meron na silang isang anak na lalaki, stop na. Ayaw na nila na mag-anak pa kasi ayaw na nilang mag-risk kasi baka magkaroon pa ng second baby boy. Ang disadvantage kasi guys, para sa kanila, kapag meron silang second baby boy, unang-una pagdating sa mga properties, unang-una mahahati yung property. Kasi yung mga lalaki dito, yung nagmamana ng mga property. So, kung dalawa yung anak mo, meron kang 20 acres na land, mahahati yun ng tig-10. So, hindi mo mapapanatili yung status nyo sa society. Pangalawa, maraming mga magiging conflicts, especially kapag magkakaroon na sila ng mga asawa. Kasi, titira nga sila sa isang bahay. So, kailangan mong put in your mind, parang i-consider. Pero hindi naman yung usually nga susunod kasi kapag dalawang lalaki, minsan, magkahiwalay na. So, hiwalay na ng bahay kasama yung mga asawa nila. So, isa na lang yun yung magsistay kasama ng mother-in-law and father-in-law. Parang ganun na yung nakikita kong setup dito. Pero, hindi natin iaalis yung possibility na magsasama kayo sa isang bahay. Tapos, kasama nyo yung mga binan nyo. Lalong-lalo na kung ayaw na mag-separate nung dalawang magkapatid na lalaki. So, ayun. Ano pa ba yung kailangang i-consider kapag merong dalawang anak na lalaki? Pangalong kailangang i-consider is dapat, baka kasi magkaselosan, kung nga yung isa, ganyan, matalino, ganyan. Tapos, pag-aaralin mo sa isang napakagandang school, tapos, yung isa hindi natanggap, parang isa rin yun sa magiging problema. And education, medyo mahal din kasi yung pagpapaaral dito sa India, guys. Especially, kung gusto mo silang pag-aralin sa mga hi-fi schools, yung mga talagang top of the class, top of the line school. Taan ba tawag doon? Parang mga ganon. Mga magagandang university. So, doble-doble yung gastos mo. Parang ganon. And, Milan, what are the disadvantages still of getting second baby boy? Property, so much cost. Parental support in old age. They will fight. Okay. Kapag dalawang lalaki, may possibility na may mag-away kung sino yung mag-aalaga sa mga parents nila. You take care of parents. Parang mag-aano sila, like, hindi ako, meron akong ginagawa, nagtatrabaho ako sa malayo, hindi ko maaasikaso yung
yung mama at papa natin, ganyan. Para mag-aaway sila. Pero kung isang lang lalaki, siya lang yung may responsibility na alagaan yung mga parents. Ganun siya, guys. Pero sa case namin ni Milan, since from their grandfather's generation, father of their grandfather, isang lalaki lang sila. So, my father-in-law, he is open to having 2 boys. Walang problema sa kanya if magka 2 boys kami. 7 generation already. 7 generation that you are only 1 boy? Yeah, 7. So, 7 generation na palang walang... More than 7, but at least 7 we know. natatandaan nila daw na, as according to sa kaalaman nila, 7 generation na babae, na puro isang lalaki lang. So, hindi nahati yung mga properties nila. So, na-maintain nila yung status nila sa society. Parang ganun siya. So, open na open yung father-in-law ko on having 2 baby boy. So, sa next time na pagbubuntes, either boy or girl, okay lang sa amin. Boy, okay lang din kay father-in-law. Girl, mas maganda kung girl kasi we want a princess. We want a Lakshmi sa bahay namin. So, ayun, I hope I answered your question. Pero, hindi naman siya nasusunod lahat. Although, if I will do percentage, mga nasa 70% no, Milan. They all don't want to do another baby once they already have baby boy, no? Mostly 70% up to 100%. But the 30% nag-iiba na. Nag-iiba na yung panahon, especially sa cities. Pero dito sa village namin, talagang kapag isa yung lalaki, isa lang. Wala nang kasunod. Ganun siya. So, ayun. I hope you learn something from this video. And if you're curious kung kung meron kayong tanong sa akin regarding sa mga traditions dito sa India, try nating explain. Comment nyo lang sa baba and sasagutin natin lahat yan. So, I'll see you all tomorrow. Bye-bye.